Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Pilipinas ang oras, alas 3:05 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balita. Pronti, kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita. Pronti, kasama si Kises Habson. DZRH Balita. Pronti. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Biyernes, June 26, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi. panibagong bantang pag-atake sa isang paaralan sa Leyte, napigilan. Suspect addict din sa larong Gorbox. Balitang Promdi. NBI Director Matibag hinamon si dating Congressman Defensor, kasuhan ang kanyang misis kung may ebidensyang dawit ito sa flood control scam. Balitang Promdi. Paghaharap ng tax cases laban sa tinaguriang BGC Boys, inirekomenda na ng DOJ. Balitang Promdi. Bagyong Gardo lumakas pati sa ng severe tropical storm. Bagyong Francisco lumabas na sa Philippine Area of Responsibility. Balitang Promdi. 1,200 baboy patay naman sa Negros Occidental dahil sa ASF. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisas Habson, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Napigilan ang planong panibagong mass shooting sa isa pang paaralan sa Leyte ilang araw lamang matapos ang madugong pamamaril sa mga estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nakatanggap siya ng impormasyon mula kay Senador Bam Aquino kaugnay ng naturang bantang pamamaril sa Tolosa National High School. Sabi ni Remulla, nalaman ni Aquino ang impormasyon habang bumibisita sa Tacloban upang makiramay sa mga pamilya ng mga biktima at mga nasugatan. Batay sa ulat, isang 14 anyos na grade 10 students o grade 10 student na tinukoy sa pangalang Jasmine ang nagpost sa social media ng pagbabanta ng pananaksak at pamamarila sa kanilang paaralan. Agad namang natunto ng mga pulis ang minor de edad sa kanyang bahay sa Tolosa noong Miyerkules ng gabi.
Isinailalim siya sa pangangalaga ng mga social welfare officer para sa debriefing at kalaunan na ipinalaya din. Yan ay dahil hindi siya maaaring sampahan ng kaso sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act. Tinawag naman ni Remulla na copycat ang naturang planong mass shooting dahil nais lamang anyang gayahin ng dalagita ang nangyaring pamamaril sa Tacloban. Dahil dito'y muling nanawagan si Remulla sa mga magulang na bantayang mabuti ang online activities ng kanilang mga anak. Balitang Prompty. Sa kaugnay na balita, naglalaro at adik rin. Adik din sa online game na Gorbox ang 14 anyos na estudyanteng nagbanta ng pamamaril at pananaksak sa isang high school sa Tolosa, Leyte. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, kapareho ito ng 2 menor de edad na sangkot naman sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na mahilig din sa nasabing laro. Gayunman, naniniwala ang mga investigador posibleng ginaya lang o nais lamang gayahin ng suspect na tinukoy sa pangalang Jasmine ang nangyari sa Tacloban matapos itong mapanood at mabalitaan. Nilinaw naman ni Remulla na walang rehistradong baril ang pamilya ng dalagita. Binigyan diin naman ng DILG Secretary na dapat ng permanenteng ipagbawal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o ng CICC ang larong Gorbox sa bansa. Standby kay Jimmy Angay-Angay. Labis naman na ikinalungkot at ikinabahala ni Pangulong Bongbong Marcos ang insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Sinabi ito ng Malacanang kasunod ng pahayag ng DILG na mayroong napigilang isa pang nakaambang karahasan sa Tolosa National High School sa lalawigan ng Leyte. Gayon din ang insidente ng pananaksak ng isang estudyante sa kapwa estudyante sa San Carlos City sa Negros Occidental. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi katanggap-tanggap ang mga nangyayaring ito, lalo't mga kabataan ang nasasangkot sa krimen at ang mga inosenteng kabataan rin ang mga biktima. Sabi ni Castro, hindi dapat na palagpasin o isantabi lamang ang mga ganitong pangyayari. Kaya naman iniutosan niya ng Pangulo sa kaukulang ahensya na tukuyin ang ugat ng problema at gawin ang lahat para hindi na maulit pa ang karahasan. Naisa niyang malaman ng Pangulo kung may iba pang nakaiimpluwensya sa mga kabataan para magplano at gumawa ng krimen bukod pa sa nakikitang pagkalulong sa mga gaming app na marahas. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras alas 3:12 na po ng umaga. Puntahan muna natin balita mula sa Eastern Visayas. Police Regional Office 8, walang nakikitang organisadong plano sa online threat sa Tolosa, Leyte. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Pinopirma ng Police Regional Office 8 ang isang online threat laban sa Tolosa National High School sa bayan ng Tolosa, Leyte at tiniyak na seryoso nilang tinugunan ang insidente. Ayon sa investigasyon ng Provincial Intelligence Unit ng Leyte Police Provincial Office at Tolosa Municipal Police Station, natukoy nang nagpakalat ng mga pagbabanta sa Facebook na isang junior high school student sa nasabing paralan. Lumabas din sa investigasyon ng minor de edad ay gumamit ng ilang dami na Facebook accounts upang may pakalat ang mga mensahe ng pagbabanta. Agad naman ay kipag-ugnay ng pulisya sa estudyante at sa kaniyang pamilya upang matiyak ang kaligtasan ng lahat at mabigyan ng kaukulang interventions kabilang ng counseling, alinsundo sa may aral na batas at child protection policies. Sa kasalukuyan na wala umanong indikasyon na may organisadong plano o iba pang taong sangkot sa naturang banta. Samantala, nawagan ang PRO8 sa publiko na huwag magpakalat ng hindi verifikadong impormasyon na maaring magdulot ng takot at pagpangamba at sa halip ay umaasa lamang sa mga opisyal na pahayag mula sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty.
Nanawagan naman ng Commission on Population and Development o CPD sa mga magulang na mas paigtingin pa ang tinatawag na digital parenting. Ito po'y kasunod ng madugong insidente ng pamamaril na kinasangkutan ng 2 menor de edad sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay CPD Executive Director Lisa Grace Bersales, hindi lamang pagkain, edukasyon at iba pang pangunahing pangangailangan ang responsibilidad ng mga magulang. Mahalaga rin ang aktibong paggabay sa paggamit ng internet at social media ng kanilang mga anak. Hinikayat ng CPD ang mga pamilya na magkaroon ng open communication tungkol sa wastong paggamit ng social media, pag-iwas sa cyberbullying, responsible online behavior, at maingat na pagkonsumo ng digital contents. Binigyan din ito na ang kahalagahan ng pagiging emotionally present ng mga magulang at ang agarang pagtukoy sa anumang pagbabago sa kilos o pag-uugali ng mga bata. Balitang Prompty. Samantala, nananawagan naman sa publiko si DILG Secretary John Vic Remulla na agad na i-report sa pulisya sa pamamagitan ng hotline 911 kung mayroong naaamoy na posibleng krimen ng mass shooting saan mang lugar sa ating bansa. Yan ay kasunod ng napigilang copycat crime na planong gawin ng isang estudyante sa isa pang eskwelahan sa Leyte. Sa isang pulong litaan sa Camp Krames, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na naamoy ng pulisya ang planong copycat matapos makatanggap ng impormasyon mula kay Senador Bam Aquino kung saan ay nabatid na gumamit ito ng dummy account para magbanta sa Tolosa National High School. Nang tanungin naman ng DZRH kung may maaaring extremist element na nag-iimpluwensya sa kabataan, sinabi po ng kalihim na parehong naglalaro ng Gorbox ang mga suspect sa Tacloban at Tolosa. Dahil dito hihirit si Remulla na tuluyan ng iba na sa Pilipinas ang naturang laro kasabay ng panawagan na repasuhin ang criminal liability sa Juvenile Justice Act na umaabsuelto sa mga edad 14 pababa. Balitang Prompty. Samantala, dumako muna tayo. Balita muna tayo sa mga probinsya. Standby Freddy. Balita sa Pangasinan, top 7 most wanted person arestado naman sa bayan ng San Jacinto. Ibalita mo yan RH38 Freddy Fajardo. Arestadong top 7 most wanted person sa San Jacinto, Pangasinan sa sinagawang Manhunt Charlie Operation ng PNP sa Barangay Santo Tomas, San Jacinto, Pangasinan kahapon ng hapon. Batay sa ulat ni San Jacinto YC Chief of Police Major Hermie Raimundo, ipinatupad ng kanyang mga tauhan ng warrant of arrest na ibinaba ng korte para sa kasong prostrated murder na napagkalooban naman ng piyansa na nagkakahalaga ng 200,000 piso. Matapos mabasahan ng kanyang mga karapatan na sumailalim ito sa medical examination, saka siya dinala sa police station. Pansamantalang nasa kustodiya ng kapulisan ng suspek habang inaayos ang kanyang mga dokumento at kung hindi ito makapaglalagak ng nasabing halaga at lumabas ng commitment order ay maililipat siya sa BGNP Dagupan City sa mga susunod na araw. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Freddy. Standby lang, Danny. Inatasan naman ng Philippine National Police ang Anti-Cybercrime Grupo PNP-ACG na bantayan ang patuloy na pagkalat ng mga video at litrato ng marahas na insidente sa Tacloban City at sa Cavite. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., ang patuloy na pagkalat nito ay nakaapekto lamang sa mga biktima, pamilya at iba pang estudyante. Umapila rin si Nartates na ang nasa mga nagpost at nagpo-post pa na iwasang i-reveal o ilantad ang pagkakakilanlan ng mga menor de edad na sangkot sa insidente. Nakikipag-ugnayan na ang ACG sa mga social media platform para tanggalin o i-restrict ang mga naturang content
Una nang umapela ang Bethel Academy sa Cavite at ang Commission on Human Rights na iwasan ang pag-share. Alinsunod na rin sa batas ng Child Protection at Privacy Standards. Balitang Promdi. Kasi kung makikita nyo sa mga social media ngayon, doon po sa ating mga kababayan, yung video na nangyaring pananaksak dyan sa Cavite, hindi naka-blurred pero kumakalat sa social media. Gayon din ho yung muka ng mga suspect sa nangyaring Tacloban na mass shooting. Yun ho ay nakakalat na rin sa social media. Pagdating ho kasi sa mga mainstream media, kahit kami ho ay may mga social media pages, kapag kami ay nag-post ng mga ganyan, naka-blurred. Hindi po pwedeng makita ang mga pagkakakilanlan. Alinsunod ho yan sa batas. At bilang protection ho, dahil yung mga yan pa naman, kahit nasabihin natin na nakita, yan ho ay sasalang pa rin ho sa tamang proseso. Pero dahil po sila ay naipopost na sa social media, bukod po dun sa sila po ay nagiging batuhan ng bullying na rin, nawawala na rin ho ng proteksyon itong mga kabataan ito, pati na po yung kanilang pamilya. Gayon din, yung mga insidente o yung mga video na nakikita ho yung karahasan, hindi rin ho maganda yan. Nagtataka nga ako dito sa Facebook bakit yung mga ganyan ay nakakalusot. Maliban na lamang kung talagang ire-report, ang gawin nyo ho, i-report nyo yung 3 dot doon sa may gilid sa kanan kapag nakakita kayo ng ganyan. I-report nyo ho. Meron ho dyan na report, disposed. Tapos ho ay makikita kung ano ang dahilan ng inyong pagre-report, kung ano ang posibleng issue, at yan po'y aaralin ng Meta. Balitang Promdi. Alas 3:22 na po ng umaga. Target naman ng Philippine National Police na magkaroon ng regular na presensya ng kanilang mga tauhan sa loob ng paaralan kahit man lang lingguhan. Ito'y dahil sa hanggang ngayon, bawal sa loob po ng mga eskwelahan ang pagpapatrolya ng mga pulis bilang itinuturing ang schools na zones of peace. Isa sa mga paraan na naisip po ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. payagan ang kanilang mga tauhan na lumahok sa flag raising ceremony. Gayon din, maaari umanong maimbitahan ng mga pulis sa paminsan-minsang pagtuturo bilang instructor depende sa request ng mga namumuno sa paaralan. O kaya naman ho do sa ating mga kapulisan kay General Nartates at sa DepEd, baka sakaling pa pwedeng i-consider at hindi naman masisira siguro yung tinaguri ang zones of peace sa mga paaralan kung magkakaroon tayo ng mga parang help desk sa unahan ho o sa gate ho ng inyong mga paaralan kung saan ay nakatoka ho doon ang isang pulis na nakakasakop ho doon sa komunidad upang kahit papano'y matiyak na meron hong mapapagsumbungan kung kinakailangan. Balitang Promdi. Alas 3:23 ng umaga, sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita mula sa probinsya, puntahan natin ang Central Luzon. HPG Chief sa Bataan nagpaalala sa publiko sa seguridad ng sasakyan at pagbili daw po ng mga second hand na sasakyan upang hindi maging biktima ng mga manloloko. Ibalita mo yan, RH37, Danny Kumilang. Sa panayam ng DCRS News kahapon kay Bataan Highway Patrol Group sa HPG Chief Police Major Orfendbong Abadilla, nagpaalala ito sa mga may-ari ng sasakyang motorsiklo na madalas itong natatangay ng kawatan na huwag iwanang nakasaksak ang susi sa kanilang sasakyan at gumamit ng karagdagang security lock upang maiwasang maging biktima ng pagnanakaw. Pinayuhan din niya ang mga motorista na magparada sa maliwanag at ligtas na lugar na may nakakabit na CCTV o gwardiya para hindi ito matangay ng masasamang loob. Samantala, hinikayat din ni Police Major Abadilla
ang mga bibili ng second hand na sasakyan, nagpa-verify ka muna sa Land Transportation Office LTO HPG upang matiyak na maayos ang dokumento at walang legal na problema ang unit bago ito bilhin. Bago po bumili ng mga second hand po na mga sasakyan, kung pwede po, pumunta po muna sila sa opisina po ng LTO, sa HPG, para po sigurado po baka mamaya po may problema po yung mga unit na mabili nila. Baka mamaya po hindi na po pala nakakabayad sa bangko. Or baka mamaya po yung mabili nila, alarmado po. Kaya mas mainam po bago kayo bumili ng second hand, magtanong po muna sa LTO or sa HPG. Yun lang sir, maraming salamat. Danny Gumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, bumuo na isang special task force ang pamahalaang lungsod ng Maynila upang palakasin ang seguridad sa mga paaralan at maiwasan ang karahasan sa hanay ng mga estudyante. Sa kanyang State of the City address, inanunsyo po ni Manila Mayor Isko Moreno ang paglulunsad ng Safer School Initiative sa ilalim ng Executive Order No. 29. Layunin ng programa na pigilan ang pagpasok ng mga illegal na baril sa mga paaralan, agarang tugunan ang mga babala na posibleng karahasan at iyaking handa ang mga paaralan sa oras ng emergency. Ayon kay Moreno, magsisilbing pangunahing coordinating body ang task force para sa violence prevention, threat assessment, school safety at emergency preparedness. Inatasan din niya ang Manila Police District at ang mga school division office magsagawa ng citywide school audit. Sa loob ng 70 araw, bumuo ng threat assessment teams at paigtingin ang kampanya laban sa mga illegal na baril. Inatasan din ang mga barangay na makipag-ugnayan sa mga paaralan at pulisya upang suportahan ang mga hakbang sa pagpigil ng karahasan. Ang bagong polisiya ay inilabas kasunod ng pamamaril ng 2 menor de edad sa isang paaralan sa Tacloban City kung saan 3 estudyante ang nasawi at 20 iba pa ang nasugatan. Balitang Prompty. Sa iba pa nating mga balita, hinamo ni NBI Director Melvin Matibag si dating Congressman Mike Defensor na kasuhan ang kanyang misis na si Laguna Representative Ann Matibag kung may matibay na ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa flood control scandal. Kasunod ito ng akusasyon ni Defensor na sangkot umano sa anomalya ng flood control projects ang kongresista sa Laguna. Lumabas ang alegasyon kasunod ng anunsyo ng NBI na magsasampa ito ng kasong qualified human trafficking laban kay Defensor, kanyang misis na si Julie at 2 pa nilang anak. Ayon kay Matibag, kung naniniwala si Defensor na may sapat siyang ebidensya, dapat niya itong iharap sa tamang ahensya at magsampa ng kaukulang kaso. Hinamon din niya si Defensor na magsampa ng reklamo laban sa kanya kung naniniwala ito na ginagamit ng NBI ang investigasyon upang siya ay gipitin. Binigyan din ni Matibag na ginagawa lamang ng NBI ang mandato nito na imbestigahan ang mga alegasyon ng human trafficking. Balitang Prompty. Balita naman tayo mula sa Western Visayas. Lahat ng top 10 regional most wanted persons sa Western Visayas na naitala ng Police Regional Office 6 matapos maaresto daw po ang 269 na wanted person sa rehiyon. Ibalita mo yan, Jocelyn Maque ng Action Radio, Iloilo. Umabot sa 269 na wanted person ang naaresto ng Police Regional Office 6 sa buong Western Visayas sa pamamagitan ng pinaigting na manhunt operation mula Mayo 22 hanggang Hunyo 21. Sa kabuuang bilang ng mga naaresto, 199 ang other wanted person habang 70 ang most wanted person na nagpapakita ng tuloy-tuloy at masusing operasyon ng PRO6 upang matunton at maaresto ang mga individual na nagtatago sa batas. Naitala naman ang lahat ng top 10 regional most wanted person para sa buwan ng Hunyo.
Ito ay buga ng mas pinalakas na koordinasyon at mahusay na case tracking ng pulisya. Siniguro naman ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Acting Regional Director ng PRO6, na patuloy na paiigtingin ng pulisya ang mga operasyong ito sa pamamagitan ng disiplina, integridad at pakikipagtulungan ng mamamayan ng Western Visayas. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, inirekomenda naman ng Department of Justice ang paghaharap ng 44 na criminal case o criminal tax cases laban sa tinaguriang BGC Boys o yung Bulacan Group of Contractors. Batay sa record ng Bureau of Internal Revenue, aabot sa 1.68 billion pesos ang tax liabilities ng grupo na inaakusahang major player sa flood control scandal. Ayon sa BIR, nakakita ng probable cause ang DOJ para kasuhan ng tax evasion sina dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer JP De Leon Mendoza, First District Engineers Henry Alcantara at Bryce Erickson Hernandez. Natuklasan na umabot sa 179.785 million pesos ang tax liabilities ni Mendoza mula 2021 hanggang 2024, habang 913 million pesos naman ang kay Alcantara mula 2022 hanggang 2024. 593.776 million pesos naman ang tax liabilities ni Hernandez mula 2020 hanggang 2024. Ang BGC Boys ay nauna nang ipinagharap ng kasong o ng kaparehong kaso matapos na isailalim sila sa lifestyle check. Balitang Prompty. Inireklamo naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV ng cyber libel sa Department of Justice sina Senador Alan Peter Cayetano at Senador Rodante Marcoleta kasama ang 18 dating bodyguard ni dating Congressman Saldico. Ito'y kaugnay ng naging statement ng grupo sa ginanap na talakayan noong June 4 tungkol sa issue ng flood control scandal. Ang naturang aktibidad ay unang itinakda bilang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee Cayetano Blanca. Sinabi ni Trillanes na dahil hindi opisyal ang hearing, walang parliamentary immunity, sina Cayetano at Marcoleta na gawin ang krimen na cyber libel. Ayon sa dating mambabatas, inulit sa talakayan noong June 4 ang seryosong akusasyon na siya ay tumanggap ng mali-maletang pera upang i-deliver umano sa International Criminal Court. Noong March o noong buwan po ng Marso, ipinagharap din ni Trillanes ng kasong cyber libel ang 18 binansagang maleta boys dahil sa kaparehong paratan. Balitang Prompty. Samantala, ipinatupad na ng Senado ang ipinataw na 70 araw na suspensyon ng Sandigan Bayan kay Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng kanyang kasong plunder sa controversial na flood control anomaly. Kinumpirma ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr. na noong Lunes, June 22 ay ipinadala na ni Senate President Sherwin Gatchalian ang notice sa tanggapan ni Estrada para sa pagpapatupad ng kautusan. Dahil sa suspensyon, otomatikong tigil din sa loob ng 3 buwan ang sahod at mga allowance ng senador, pero mananatili namang bukas ang kanyang tanggapan para magserbisyo. Paniwala naman ni Bantug na bunsod ng preventive suspension, hindi rin umano magagamit ni Estrada ang kanyang boto at posisyon bilang Senator Judge sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala naman ang opisyal na dahil pendente lite ang ibig sabihin ay pending the litigation, ang suspension order ng Sandigan Bayan na automatic itong lifted pagkatapos ng 70 araw. Balitang Prompty. Samantala,
Posible pa ring masunod ng Senado ang pagsisimula ng trial proper sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte na target sa July 6. Pero aminado si Senate Impeachment Court Secretary Renato Bantug na mahigpit na ang timeline dahil umabot na sa ika-4 na ang pre-trial conference o ika-4 na araw ang pre-trial conference, particular sa pagmamarka ng libo-libong dokumentong ebidensya. Sabi ni Bantog, minamadali na ng prosecution at defense panel ang pagmamarka ng mga ebidensya upang mailabas ang pre-trial order sa Lunes o sa Martes sa susunod na linggo. Kapag nailabas ang pre-trial order, bibigyan na ang magkabilang panig ng 3 araw upang magsumite ng kanilang mga komento bago tuluyang magsimula ang paglilitis. Balitang Promdi. Balita muna tayo sa Northern Samar. Standby Jane. Iba't ibang sangay ng pamahalaan sa Northern Samar nagkasa daw po ng pagtatanim ng puno bilang bahagi ng Arbor Day 2026. Ibalita mo yan na RH 34, Jane Galit Bantayan. Nagsama-sama ang iba't ibang sangay ng pamahalaan ng lalawigan ng Northern Samar sa pagtatanim ng mga puno bilang pakikibahagi ito sa aktibidad na luntiang bukas Arbor Day 2026 Philippine Arbor Day Celebration. Kabilang sa lumahok ang opisina ng MDRMO Katarman, Bureau of Our Office Katarman, Armed Forces of the Philippines, Senro, Menro at DSWD. Lead agency ng aktibidad ang Provincial Environment and Natural Resources. Sama-sama ang opisina ng lalawigan ng Northern Samar sa tree growing activity na ginanap sa Macagtas Dam, bayan ng Katarman. Bahagi ito ng suporta ng pag-aalaga at pagbibigay proteksyon sa kalikasan at ng mapigilan ng epekto ng climate change. Layunin din ng aktibidad ang malinis na kapaligiran para sa susunod pang mga henerasyon. Ang pagkikilahok ng bawat opisina ng pamahalaan sa lalawigan ay pagpapakita ng kahalagaan ng pagkikiisa sa nasabing programa para sa kalikasan at disaster risk reduction. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Alas 3:36 na po ng umaga. Standby lang kay June Soter. Pinagpapaliwanag naman ng Office of the Ombudsman sina Senators Alan Peter Cayetano at Robin Hood Padilla sa reklamong obstruction of justice kaugnay ng pag-alis ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong May 14. Si de la Rosa ay wanted ng International Criminal Court dahil sa kasong crimes against humanity na may kaugnayan sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Binigyan ng Ombudsman ng 15 araw sina Cayetano at Padilla upang magsumite ng kanilang counter affidavits at ebidensya laban sa alegasyong nakikipagsabuatan sila upang hadlangan ang pagpapatupad ng ICC warrant laban kay De La Rosa. Ang reklamo'y inihain po ng civil society group na Tindig Pilipinas laban kina Cayetano, Padilla at kay suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Hihit po ng grupo sinadya ng mga ito na hadlangan o antalain ang pagdakip kay De La Rosa matapos na ilagay ni Cayetano sa ilalim ng Senate Protective Custody si De La Rosa noong May 11 habang pinasakay naman ni Padilla si De La Rosa sa kanyang sasakyan palabas ng gusali ng Senado. Samantala, may hiwalay pang reklamong obstruction of justice ang Department of Justice laban kay Padilla. Balitang Promdi. May sinusundan na umanong lead ang National Bureau of Investigation na posibleng positibo na kinaroroonan ni Senador Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nasa bansa pa rin ang ICC wanted senator. Pero kung sakali anya na maaarian niya itong arestuhin ni De La Rosa o maaarian niyang arestuhin si De La Rosa saan mang bansa oras na maaprubahan ng Interpol ang hirit na red notice ng gobyerno. Sinabi pa ni Matibag na nakatanggap na rin sila ng report sa maaaring kinaroroonan ni Bato. Pero pinoproseso pa niya ito ng Bureau bago sundan ang magsagawa ng operasyon. Kabilang sa biniberipika ng NBI ang kumakalat na social media na sakay umano ang senador ng isang yate patungo sa probinsya. Iginit ng NBI Director na iniilagan lang nila ang mga nagtatangkang iligaw ang kanilang investigasyon
at manhunt operation. Una nang hinamon ni Matibag si Bato na sumuko na lamang kasama ang 117 baril nito dahil pasasaan umanot matutuntun din siya ng otoridad. Balitang Bromby! Samantala, lumakas pa bilang severe tropical storm ang bagyong Gardo matapos na makapasok sa Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,275 kilometro sa silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ng hangin ang umaabot sa 75 kilometro bawat oras malapit sa gitna at pagbugso na 115 kilometro bawat oras at patungo po sa direksyong Hilaga-Hilagang Kanluran sa bilis na 30 kilometro. Walang nakataas na tropical cyclone wind signal number saan mang bahagi ng ating bansa dahil po sa bagyong Gardo at inaasahan ding lalabas ito ng Pilipinas ngayong araw. Samantala, nakalabas na rin ng Pilipinas ang severe tropical storm Mekhala o ang bagyong Francisco. Balitang Bromby! Balita muna tayo sa Davao, bagong college graduate pinagbabaril naman matapos ang graduation sa Pantukan Davao de Oro. Ibalita mo yan, Jun Suter ng Action Radio Davao. Sugatan ng isang bagong college graduate matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin ilang sandali matapos ang kanyang graduation ceremony sa kolehiyo ng Pantukan Davao de Oro, Huwebes ng tanghali, Hunyo 25. Kinilala ng Pantukan Municipal Police Station ang biktima na si Rodney Brusi, 30 anyos, residente ng Pindasan, Mabini at bago nagtapos ng kursong Bachelor of Technology at Livelihood Education na major in Home Economics. Batay sa paunang investigasyon, papasok na sana ang biktima sa kanyang minivan nang lapitan at pagbabarilin ng mga suspek sakay ng isang minivan sa labas ng campus bandang alas 12:25 ng tanghali. Agad na isinugod si Brusi sa Davao de Oro Provincial Hospital, Pantukan, matapos magtamo ng 4 na tama ng bala sa katawan. Ayon sa pinakahuling ulat, nasa stable na kondisyon na ang biktima at patuloy na nagpapagaling sa ospital. Samantala, naglabas ng pahayag ang local government unit ng Pantukan na nagpahayag ng pagkabahala sa insidente at tiniyak ang pagkipag-ugnayan sa mga otoridad upang matukoy at mapanagot ang mga responsable. Patuloy naman ang masusing investigasyon at hot pursuit operation ng kapulisan upang matuntunan ang mga suspek at matukoy ang motibo sa pamamaril. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Samantala, nagpaabot naman ng taus-pusong pakikiramay at dalamhati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bansang Venezuela kasunod po ng kambal na malakas na lindol na tumama naman sa naturang bansa. Sa kanyang Facebook post, nakiisa si PBBM sa international community na ipinaabot ang matinding simpatya ng mga Pilipino sa Venezuela na dumanas po ng matinding pinsala sanhi ng 2 malalakas na lindol. Tiniyak po ni PBBM na handang sumuporta ang Pilipinas sa Venezuela sa kinakaharap nitong trahedya hanggang sa pagbangon nito simula sa matinding pinsala. Mahigpit naman ang monitoring ng Department of Foreign Affairs sa sitwasyon ng mga Pinoy sa Venezuela. At batay po sa record ng DFA, mayroon daw po tayong 74 na mga Pilipino sa Venezuela na karamihan na ipawang mga religious missionaries. Hanggang sa mga oras na ito'y wala namang iniulat na Pinoy na nasaktan o nasawi sa malakas na lindol sa Venezuela. Kahapon po ang lindol, magnitude 7.2, sinundan ho ng magnitude 7.5. Ang sabi po ng USGS, ang 7.2 na nauna hong yumanig sa Venezuela ay foreshock nitong magnitude 7.5. At bukod po dyan, sa mga oras na ito, ang bilang ho ng mga nasawi mula dyan sa killer quake na yan, twin quake na yan sa Venezuela ay umaabot na sa 188. Balitang Bromby!
Higit 1,200 baboy ang namatay sa loob ng isang buwan sa Negros Occidental na hinihinalang may kaugnayan sa African Swine Fever o ASF. Ayon kay Negros Occidental Provincial Administrator Ray Frando Diaz II, naitala ang bilang ng namatay ng mga baboy mula May 22 hanggang June 20. Yan po ay 4% ng kabuang populasyon ng baboy sa lalawigan. Kinumpirma naman ni San Enrique Mayor Hilson Tubilaria na nasa 500 baboy ang namatay na nagpositibo daw po sa ASF. Dahil dito ay muling nanawagan ng mga opisyal sa mga hog raisers mahigpit na ipatupad ang biosecurity measures upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa mga alagang baboy. Pinalakas na rin ng ilang lokal na pamahalaan sa Negros Occidental ang border control at iba pang hakbang sa pagbabantay kasunod ng kumpirmadong kaso ng ASF sa bayan ng San Enrique. Balitang Promdi. Pilipinas ang oras, alas 3:44 na po ng umaga. Mahigit 2 bilyong pisong halaga ng iligal na sigarilyo ang nasabat naman sa Cebu City. Ayon sa National Bureau of Investigation, ang mga sigarilyo ay natagpuan sa 11 container vans. 6 sa container vans ay natuntun sa Barangay Bakayan, 2 sa isang pribadong wharf at ang 2 sa compound umano ng Philippine Coast Guard. Natuklasan na walang kaukulang tax documentation ang naturang mga kargamento. Sinabi ni NBI Cebu District OIC Arnel Pura na nakikipag-ugnayan na ang opisina sa PCG at Customs para sa follow-up operation. Balitang Promdi. Pilipinas ang oras, 15 minuto bago mag alas 4. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Balitang Promdi. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito po ang Balitang Promdi. Kumusta na po ang ating mga kababayan all over the world? Ang dami hong ganap kahapon. Unahin na natin itong sa Venezuela kung saan ay 2 malalakas na mga pagyanig o lindol ang tumama sa naturang bansa. At pinagpapasalamat naman natin so far na wala po pang napapaulat na mga Pilipino na naapektuhan dito sa lindol na ito. Gayunpaman, tayo ay nakikiramay at nalulungkot din na maraming mga nasawing buhay. Sa latest, nasa 188 ang death toll dyan sa Twin Quake. Ito po'y muling ipinapaalala sa atin na sa kahit na anong oras, wala akong pinipiling oras, pwesto o lugar, ang malakas na paglindol. Hindi exempted. Maging yung ating mga kapitbahayang bansa, Nagpapaalala din na lagi tayo dapat na maging ready. In case of emergency, alam natin ang gagawin. Wala na tayong ibang ipapaalala pa kundi tayo lagi po ay maging handa, sumunod sa mga dapat na requirements pagdating sa mga gusali. Ganon din ay magkaroon ng gabay sa pamamagitan po ng mga isinasagawa na mga earthquake drill sa atin. Bagamat hindi po yan nasusunod talaga pagdating ng emergency, pero kahit papaano yan po ay magiging gabay natin kahit na magkahalo-halo man sa sobrang taranta ang ating isipan, kahit papaano may maiisip at maiisip po tayo na paraan na ating makukuha mula dyan sa mga isinasagawa po na drill. Hindi man pulido, hindi man disimulado, pero kahit papaano makakatulong ho yan para sa ating lahat.
Sa iba pa po nating mga balita, kahapon hindi pa man tayo tapos doon sa nangyaring karumal-dumal na mga pagpatay, mga pag-atake dyan sa Tacloban City ng 2 estudyante na kapwa grade 9 kung saan ay kinasawi po ng 3 katao at ikinasugat po ng 20 kung saan ay 2 po ang malala doon. 2 ang malala mula doon sa 20 nasugatan. Eto na naman, meron na namang nakakakilabot na nabalitaan ang ating pamahalaan, buti na lamang at napigilan kung sakasakali na totoo man ang kanyang pagbabanta doon sa Tolosa, dyan din po sa lalawigan ng Leyte. Meron din daw na nagpaplano o nagbanta ng pag-atake sa isa pang paaralan dyan sa Tolosa National High School, kung saan ay ang tawag ni Secretary John Vic Remulla ay copycat crime ang gagawin. Ibig sabihin daw po ay gagayahin lamang o nais lamang gayahin yung ginawa po sa Tacloban City. Maaari daw pong nabalitaan, maaari daw po na-inspire. Nakaka-inspire ba yung ganun? Pero naengganyo, yun, mas magandang term. Maaaring naengganyo siya doon sa nangyari doon sa Tacloban. Pero yung mga ganung bagay, alam natin hindi nakakaengganyo yung mga ganun Pero dahil daw isa sa mga tiniting ng anggulo dito ay yung pagka-addict ng 2 bata at nung isang pinangalan ng babae pa naman Jasmine, 14 anyos. Doon sa online game na Gorbox. Alam nyo, hindi ko pa, nasilip mo na ba yun, partner? Yung larong Gorbox sa RT? Hindi pa? Hindi, unfamiliar ka rin doon? Kasi totoo lang, ako, yung mga anak ko naglalaro talaga ng online games. Pero tinanong ko sa kanila itong Gorbox na ito, unfamiliar din sila sa larong ito. At mabuti naman, at ako'y nagpapasalamat naman na sila ay hindi pamilyar dito sa Gorbox na ito. Gory, sabi nga masyado daw brutal ang larong ito. Pero kahit ano pa man po yung laro, kung nakikita po natin na may banta o posibleng magkaroon ng negatibong epekto sa ating mga kabataan, sa ating mga anak, sa ating mga alaga, yan po ay dapat na matigil na kaagad. Ano ang ipinapayo po ng ating pamahalaan at maging hindi naman ng pamahalaan, yan ay common sense na para sa ating mga magulang. Lagi natin na titingnan, susubaybayan, tutugay-gayan ang mga ginagawa pong aktibidad ng ating mga kabataan. Kumbaga di ba naman tayo kapag nag-aalaga ng ating mga anak, simulat sa pulpa. Kapag tayo nag-aalaga ng mga anak, tinitingnan natin kung anong ginagawa kahit ng mga babies pa sila. Tinitingnan natin kung anong ginagawa kapag natahimik ang bata. Ayan, medyo kinakabahan na tayo, mukhang may ginagawang kakaiba, di ba ganon? Noong medyo tumanda na sila, nagkaroon ng access sa mga kaibigan, malaya na nakakapili kung sino yung kanilang makakasama sa mga paaralan. Hindi ba tayo lagi pa rin pong nakamonitor? Sino ang mga kaibigan ng aking anak? Sino ang mga kaibigan ng aking alaga? Tinitingnan natin mabuti, makakabuti ba? Magandang impluwensya ba yung kanyang mga kaibigan, anong ginagawa niya sa school araw-araw, anong ginagawa niya kasama ang kanyang mga kalaro, di ba ganoon? Sa physical ito yung personal na pagtugaygay natin o pagmumonitor sa ating mga anak, kapag kami nagagawang mali, pinagsasabihan agad natin. Kung minsan nga, di ba, binaban pa natin, ayaw mo makipagkita kay ganyan. Iwasan mo makipagkaibigan kay ganito, hindi magandang impluwensya, di ba? Ganun ang ginagawa natin. Eto nga lang, medyo digital. Sa online na tayo, bukod po sa physical, nadagdagan yung trabaho ng mga magulang na tingnan din. Kasi ngayon digital na ang mga aktibidad ng mga anak, bihira na yung physical. So tayo din dapat nag-upgrade din tayo sa pag-consider po ng pagmo-monitor sa mga ginagawa ng ating mga anak online, mapa social media. Ano ba yung kanyang Facebook account? Sino ba yung kanyang mga kaibigan? Sino ba yung mga kinakausap niya doon? Ano ba ang mga activity niya? Siya ba ay nakikipag-friend lamang?
kahit pa baka mamaya aga-aga nakikipag-online dating ang mga yan. Hindi po malabo yung mga ganun kasi po pwedeng dayain ng edad. Kahit pa sabihin na merong restriction, ganito lamang, limitado lamang para sa ganitong edad. Pero yan ay nadadaya, baguhin mo lang ang birthday mo sa yung account. Ano na yan madadaya mo na yung account mo Kita mo nga yung bata doon sa yung nagbanta. Gumamit ng ibang pangalan. Diba? So dapat alam din ho natin kung nahihilig sa laro, nakikita naman natin kahit sa bahay. Titingnan din ho natin ano ba ang kanilang nilalaro. Minsan hindi maiiwasan mga laban-laban, gera. Kahit naman tayo nung panahon natin, meron tayong Counter-Strike na mga ginagawa. Marami pang iba pero kasi hindi ako mahilig sa mga online games. Alam ko pong mahirap lalo na sa ating mga hindi techie, lalo na kapag hindi tayo familiar sa mga laro, mahirap po talaga na subaybayan at hindi natin maiintindihan kung ano ba yung mga nilalaro niya. Pero yung open communication, kagaya ko do sa aking mga anak, hindi ako marunong sa laro, pero yung tatay nila marunong. So sila nakikipaglaro yung tatay nila sa kanila. Bukod po dyan, tinatanong ko, ano ba yung ganito? Ano ba yung ganon? Ano bang ginagawa dyan sa larong yan? Kung hindi nyo ho kayang makipagsabayan, yung ibang magulang kasi inaaral ho yung laro ng kanilang mga anak para masubaybayan nila. Pero kung tayo hong mga magulang, hindi tayo masyadong techie, hindi tayo ma-cellphone, hindi tayo marunong makipaglaro sa mga online na yan. At least kahit papano kung kinakausap ho natin ng mga anak, napapaalalahanan ho natin kung ano ang kanilang ginagawa. Kahit papano ho, magiging gabay po nila yan. Malalaman nyo, katulad ko, nalaman ko at nagpapasalamat nga ako na ang aking mga anak ay hindi pamilyar doon sa tinatawag na Gorebox. O kaya naman, kung kahit papano naman marunong tayo sa computer, tingnan po natin yung kanilang history. Tsaka po sa mga settings po ng mga cellphones, tsaka ng mga, tawag dito? Download, ano ba tawag doon? Yung mga ini-install, yung puntahan ng mga install, kagaya sa Google Play Store, yan. Sa iPhone, sa Apple Store, yan. Makikita ho natin kung anong mga dina-download ng ating mga anak. Minsan tingnan, wag nating hayaan na ang ating mga anak laging may control sa cellphone nila. Di ba yung ibang bata kasi kapag binigyan mo ng cellphone, halos ayaw na ipakita sa iyo cellphone, ayaw nga pahawakan Pero yun ho ang magagawa natin. Kahit paano tayo pa rin ang may authority para tingnan ang kanilang cellphone. Wag lang yung kanilang mga confidential kasi mawawalan po ng tiwala sa inyo yan. Ganun ho ang gawin natin kahit paano, sana ho nakatulong tayo, ha? Sa mga pagbati, isang magandang umaga kay Cors Navarro, good morning. Totoo yan, 2 years old pa lamang. Minsan tayo din kasi may problema. Bukas pag-usapan, Friday pala ngayon, sa Lunes pag-usapan natin tungkol dyan, ha? 2 years old pa lang daw, may cellphone na kung minsan. Marlene Abarquez, akala ko dalaga ka pa, ma'am. Naku, dalaga na ho ang anak ko. Efren Lorenzo, good morning. Renato Abad, isang magandang umaga. Ganon din po doon sa iba pa pong nag-comment. Lalo na po doon sa ating Facebook. Filemon Mamuwad, good morning. Ganon din kay Evan Langa, Miss Becky Tisuka, Ivy Gutierrez, kay Ian Dennis Pedro, Clany Rehuso, at sa lahat po ng mga nag-comment, maraming salamat po. Sorry po medyo napahaba yung aking explanation, na nais ko lamang ho makatulong. Anyway, in the meantime, tayo po ay magpaalam na muna. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, sumama sa ating balitaan at nakisali sa ating discussions. Bagamat hindi ko nabasa ang marami sa mga comments sa atin, maraming salamat po. Ito po ang Balitang Promdi. Hanggang sa Lunes, ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod naman si Kong Angel Palmones. Pilipinas ang oras, 3 minuto bago mag-alas 4. Good morning and happy weekend. Dumilim ang kalangitan. Sa loob ng 86 na taon,